Bakit to? Naku, sabi ni Vice Presidente, oh, Duterte's camp, sinabi sa ICC na lumabag daw o may violation daw ang ICC. Time limit for probe. Mga bossing, maniniwala kayo dito. Duterte camp says ICC violated time limit for probe. Sila nagpapahaba, sila ang babagal-bagal dito. Di ba? Sa simulat sa pool pa lang ho, mga boss chipa mo, sir, iniimbitahan na sila sa ICC. Dati pa lang po, ano ginawa ng dating Pangulong Duterte? Hindi na kami kasali dyan. Aalis na kami dyan. Ano, kasi iniimbestigahan nyo ako. Hanggang sa iyon, nandoon na. Sinabi naman po ng ICC, susunod natin pagkikita sa Setyembre. Di ba? Tsaka ho, mga boss chipa mo, sir, sila lagi ang nagpapatagal. Pero mo, humingi sila ng interim release. Ano po ang ginawa nila? Wag muna kayong maglabas ng inyong husga tungkol dyan sa interim release na yan. Kulang pa yung dokumento namin. Kulang pa yung importanteng impormasyon namin. Diba? Sa kanila, yung pagpapatagal. Sabi ni Ma'am Princess Paris, itong si Maharlika, sa pakiramdam ko, mahilig siya sa gulo at sanay siya sa gulo. Naku po, pagka nakita ni Takero yan, mga bossing, ano po, malamang makalimutan ni Maharlika yung gulo. Takero, romansyang itik ho siguro ang gagawin ni Boss Takero dyan, mga kababayan. Basahin ko The camp of former President Rodrigo Duterte has questioned the jurisdiction of International Criminal Court in handling his case according to Vice President Sara Duterte. Tsaka ito ho mga kababayan, no? Ang estilo nung lawyer ni dating Pangulong Duterte, kumbaga hindi ho rektahang sinasagot yung mga inaatake sa kanila eh. Yung una ang style, dalawang judge gustong ipatanggal kasi bias daw ho. Deny, hindi pinayagan. Yung pangalawa, lilimitahan daw dapat yung mga tetestigo laban kay dating Pangulong Duterte. Kailangan daw yung may mga ID lang. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapag yung isang tao o isang individual walang ID pero talagang nasaksihan niya kung ano yung mga nangyari o talagang may mga katibayan siya o maipapaliwanag niya na maigi, ibig sabihin hindi pwede. Bakit? ID muna. No, kalokohan yun. Wala, deny din ho, mga kababayan. Sunod naman si Karim Khan. Pati yun. Sunod, interim release. Biglang sila naman ang nagsabi, wag muna ilabas kasi kulang pa kami. Sa madaling salita ho, mga kababayan, sila yung nagpapabagal. At ang nakikita ko dito, mas gusto nila yung nangyayari na mabagal. Bakit to? Siguro kailangan nila hanggang 2028 na nakakulong ang dating Pangulo dyan. Kasi ang style nga nila gawing Malaninoy Aquino ang dating Pangulong Duterte. Para ho hanggat umabot sa eleksyon ng 2028, may kaaawaan yung mga DDS. Mayroong magiging slogan na, tingnan nyo, pag ako ang naging presidente, kayang-kaya kong ilabas ang iniidolo nyo na si Rodrigo Duterte. Yung mga DDS, sige, boto natin, lalabas na si Tatay Diggs. Di ba? Yan ang nakikita ko dyan Gusto nilang umabot ng 2028 dyan. Meron pa silang final. Ano sabi dito? Meron pa silang final, yung pag-question ng jurisdiction ng korte sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simple lang ang sinasabi nila, nag-imbestiga kayo, lampas na ang 1 taon na pwede kayong mag-imbestiga. Dati pa lang, iniimbestigahan na yan No? Simple lang ang sinasabi nila, nag-imbestiga kayo, lampas na ang 1 taon na pwede kayong mag-imbestiga. Dumaan ang 1 taon bago kayo nagsimula mag-imbestiga, kaya hindi na yan pwede. Sabi ng Vice President, ang hilig ho nilang ganyan. No? Ang hilig nila sa impeachment, mga bossing, ang sabi do sa reklamo ng impeachment sa kanya, eto, may mga katanungan patungkol doon sa pondo ng bayan.
Sabi nung impeachment sa kanya, sa reklamo sa kanya, may bribery nangyari kasi may mga taong gusto o handa na makipag-ugnayan o makipagtulungan na sasabihin na nakatanggap sila ng 25,000 to 50,000 na nakalagay sa puting sobre. Yun o yung mga dapat nilang sinasagot eh. Pero ano po ginawa sa impeachment? Dismiss. Bakit? Eh kasi ilang beses makaulit na nagpasa ng impeachment. Oh. Di ba ang layo ho mga bossing? Kaya hindi nila maiwawaglit o maaalis sa isipan ng mamamayang Pilipino na hindi nila nasagot kung ano yung hinihintay na sagot ng mamamayang Pilipino. Kaya mananatili yun. Naku, may magnanakaw tayong Vice Presidente. Kasi may mga nakita tayong ebidensya eh. May mga narinig tayong mga tao na nagsasalita na nakakatanggap sila ng bribe o suhol na 25 to 50,000 na nasa puting envelope. At mismong tayo din ho ang nakapanood mga kababayan nung nagbanta sa buhay ng Pangulo ang Vice Presidente. Pero ano po ginawa nila? Sinagot ba nila isa-isa yun? Hindi. Ang ginawa ho nila mga bossing, pumunta sila doon sa teknikalidad para makalusot. Para hindi matuloy, para ma-archive, para ma-delay. Pero kung tatanungin mo ko, nasagot ba nila? Naipagtanggol ba nila ang Vice Presidente? Wala ho. Eto, ganun din. Di ba? Oh, lampas na kasi 1 taon, hindi na pwede yun, ha? Bawal na yun. No? Kailangan hindi na yan pwede, sabi. Dumaan na ang 1 taon bago kayo nag-imbestiga, bago magsimula mag-imbestiga. Eh paano kung 1 taon makalipas yung mga nangyaring krimen? Doon pa lang lumilinaw lahat. Doon pa lang nagkakaroon nung mga nakikita nila, oh, may nangyari nga to dati. Di ba? Lagi sila doon. Doon po sa mga pwedeng maging loophole kung paano po sila makakawala. Halata, mga kababayan? Kaya, tingin ko dito kay dating Pangulong Duterte, aabutan to ni Bato sa September o October eh. Kasi yan yung sabi na seserban ng waranto para si Bato at si Bongguho, mga kababayan. Yung mga buwan na yan. No, sabi naman ni dating Senador Trillanes, baka umabot ng first month o first quarter of 2026. So, mga bossing. Pero nakikita ko, style nila dito, hayaan na nasa loob si dating Pangulong Duterte hanggang 2028 election, mga kababayan. Para nga naman, mas malakas yung effect, no? Mas malakas yung naku, kawawa naman si Tatay Digong. Huwag kayong mag-alala. Tumatakbo ako sa pagka-presidente, kaya iboto nyo ako, ilalabas ko si Tatay Digong. Di ba? Ngayon ho, mga kababayan, hanggang dyan muna tayo, no? Ipopromote ko ulit ito, yung 22,000 followers natin na Facebook, no? Hagilapin nyo lang po yan sa Facebook, ang ating profile picture, yung MR, na may pangalang Mark Ramos, no? Paki-follow, paki-share, paki-like, at etong video din po natin na ito, paki-like na din po. Maraming salamat mga Boss Chief Amo Sir, and God bless sa ating